Baka may mga nakapunta na sa inyo dyan ha. Ito, Araneta Avenue is ito yung isa sa pinaka makakasalamuhan natin sa kalsada. Mga ilang tayo ng buhay ng iba. Ah! Grabe talim nun. Baka mamahal yung kotse niya. Pagka kailangan ng brunate ng dalawang brake, hindi ka makaka-brake. Pero mostly anong nangyari, wala nang oras, wala pang budget. Ayun, wala na ba ako nakalimutan? At ngayon, so ayun, good morning sa inyo, good afternoon, good evening kung anong oras nyo man pinapanood tong video natin ngayon. Ngayong araw ay nakatoka lang tayo ngayon sa opisina. Ayan. Nangyayari to every once a month dahil tayo ay work from home. So kailangan mga kahit isang beses sa buwan is magpakita tayo sa ating opisina. Time check is around 8:53 ng umaga. Ayan. Wala kasi tayong ganap-ganap ngayon kaya samahan nyo muna ako. At kunyari ihatid nyo lang ako papasok ng opisina. Kaya samahan nyo ako ha, kwentuhan tayo. Nagpalit kasi tayo ng adapter. Pinalitan natin yung ginagamit natin dati na Boya. Tapos ngayon yung official na ng audio adapter ng ng DJI Osmo. Although pricey lang siya pero worth it naman. Kaya pagpasensyahan nyo na is pareho lang yung makikita nyo ngayon sa daan ha. Kung ano yung mga dinadaanan natin before ay doon lang tayo uli dadaan. Magte-take tayo ng Araneta Avenue. Yun yung pinaka the best way para sa akin ha, papuntang Mandaluyong City. Ayoko pa kasi dumaan na EDSA. Medyo meron pa tayong ina-anxiety pa tayo ron pag dumaan. Siguro kaya natin dumaan doon pagka may na tayo, isang grupo, may kasama tayo. Pero in worst case naman, sigurado naman mapapadaan naman tayo ron kung talagang kailangan. Nadaan na rin naman tayo ron sa EDSA pero hindi yung isang straight, partial lang. Ito yung factory ng Master Siomai. Ayan, dito sa Malabon. Sa umaga minsan makikita nyo maraming nakaparadang truck ng Master Siomai dyan. Ayan. Ganyan lang ang mga natin pag-uusapan natin ngayon. Magpuna tayo ng mga makakasalamuhan natin sa kalsada. Mga ilam tayo ng buhay ng iba. Joke lang naman. Ito sa harapan natin, yan yung parokya ng San Bartolome. Dito sa Malabon City. Ayan. Okay na, makukunahan rin naman kita. In 400 meters, turn right. Ayun, natighay din. PCX na mint green and white. Oops! Sige po. Yung mga i-try ka para Mario Kart. Ito yung dating mall ng Star J. Ayan, sikat na sikat dati rito sa Malabon yan. Ayan oh. Yan ang puntahan ng mga taga rito nun. Yan yata ang pagkakaalam ko, yan ang kauna-unahang mall dito sa amin. May konting dragging talaga tong si F yun sa arangkada. Mapacheck ka ngayong nito, panggilid pagka panahon. Uy, truck ng Echas. Ano kaya kung biglang bumukas siya nasa likod ka? Ayan, paliko na tayo sa C4. Doon tayo kakaliwa. Saan kaya? Dito tayo, back out tayo. Akala ko baliktad siya na signal. Back out. Ayan, para naharap.
tayo ng mga ibang salubong. C4 Bridge. C4 Bridge lang ba pangalan yan? O may ibang pangalan pa yan? So yeah, we're approaching Fisher Mall, Malabon. Dati ang Fisher Mall dun lang sa may Quezon Avenue. Ngayon mayroon na rin dito. At ito, bagong bukas tong Jollibee na to. Ako nga na magsalita! Yeah, bagong bukas sa Jollibee. Ngayon, eto na ang pangunahing pasyalan ng mga taga rito. Itong Fisher Mall. Ayan. Tapos, Turn right. oo, turn right nga tayo. Turn right tayo sa, ito na, ang Dagatan Avenue. Bakit ba tinawag na Dagatan Avenue to? Kasi ang pagkakaalam ko is, tong area to, karamihan dito is parang mga ano nga, noon is puro fish pond rin. Puro katubigan din tong area na to. So siguro meron 100 lang dito na kunyari, eto example, o doon sa kabila, tinawag na Dagat-Dagatan kasi malawak na katubigan niya ata ito noon. Kung di ako nagkakamali, paki-comment na lang kung mali, kung alam niyo yung tamang istorya nito. Syempre nagbe-base lang naman tayo kung ano yung nasa pangalan. Syempre parang yung nabutas. Bakit may nabutas yun? Baka mamaya may nabutas doon or something. Tsaka ngayon, sinusubukan ko itong meron pala siyang action cam mode. Ito 360. Rule number 1, read the manual. So pwede kang palang kumuha ng rito ng isang lens lang ang gumagana. Siguro mas tipid siguro sa memory card and battery. Ang lapad ditong computer pero ang baba ng ng headroom ng roof. Ngayon ay kakaliwa naman tayo sa C3 na. Wala, sira na naman ng rito stoplight. Hanapin yung truck. Laki nito. Uy, bilisan mo pa. Ano ba kapante? At ang taas natin is itong part ito, yung daan na yan, papuntang na yata yan, NDEX. Kumbaga nakaduktong yan doon sa may sa may pier area, sa may road 10. Tsaka doon sa meron din siyang exit doon sa Dagat-Dagatan Avenue. So pagka galing ka ng NDEX, tapos pauwi ka rito ng Malabon, pwedeng diyan ka na dumaan. Nakakawing na. Sarado na natin. Yung visor ko, ang dumi na, hindi ko pa nalilinis. We are now approaching 5th Avenue Station of LRT. Yan, makatuloy tayong tour guide. Yan, stasyon ng LRT yan. Dito sa 5th Avenue. Pagka kumaliwa ka, papuntang Monumento, Circle or yung bagong SM Grand Central na dating Gutesco Grand Central. Tapos ito papuntang Maynila. Ito may exit rin papanik pala to ng Skyway entry. Ayan. Rin to, C3. Laki ng ano ba yung tubo ba yan? Laki ng tubo sa tubo kayo ng yung tubig. Kasi pwede rin tubo ng cables for communication. Ayan, tingnan nyo yung mga hinto nito. Sakto yan sa shadow dito rin tayo. Pwede naman kasi dun. Papasok na tayo ng Araneta Avenue. Although considered na pa rin to C3. Hanggang doon yan sa may kanto ng SM Santa Mesa. Ito kunyari banking.
Ganda rin tong ano to, SRGT. Parang pinaghalong NMAX tsaka ADV. Pero mas more on ADV itsura niya. Naaalala niyo pa ba yung yung bagyong Ondoy? Sa mga sa mga nakakaalala, tsaka sa mga lalo na sa mga naka-experience ng bagyong Ondoy, kung matatandaan nyo, etong Araneta Avenue is ito yung isa sa pinakamalalim na binaha noon. Dahil ito ay catch basin ng mga baha banda rito pa ako nagwo-work noon. I'm not sure kasi nagbago na itsura ng lugar. Dito ako inabutan noon. Kaalala ko banda rito yung yung opisina namin noon medyo nag-iba na nga itsura. Basta ang opisina namin noon mga yari lang sa mga container van. Mga pang shipping, mga ginagawa sa shipping, ayun. Grabe ang taas ng baha noon. Bali yung first floor ng opisina namin is katambas na second floor yung taas noon from the road, from sa kalsada. Pero nung bumaha nung panahon ng Ondoy na yon, lubog siya hanggang kisame nung first floor. So ganun kalalim. So dito na tayo sa sa papunta ng kanto ng Quezon Avenue. Diyan yung medyo heavy yung congested yung traffic, and good thing gumagana ngayon itong traffic light dito sa kanto, kasi pag wala yan, nako, siksika ng jeep ang sasakyan dyan sa sa dulo. Ayan, pagdating dyan, ayan gutter gaming na naman kami. Di ba kung maganda yung kalsada tingnan mo naman kung gaano ka yung kalsada dyan. Nakabalik ito kasunod natin po, nakakatakot yan mga bigat ng bakal yan. Kaya grabe yung pelikula ng Final Destination nakakatrauma yun pag kami makakasabay kang ganyan, diba? Tapos andyan ka sa gilid nakakatakot. Meron ba kayong alam na alternative way para hindi na ako dadaan dyan sa kantong yan? Kasi yung mga ibang kanto ron is at I think naka block yung tawiran, yung intersection. So hindi ka pwedeng tumawid. So kailangan mo pang baybayin yung kahabaan ng Quezon Avenue, then maghanap ka ng U-turn slot. So mas matagal din. And sa mga gusto mo kaalam, ayun nga, dahil papasok nga tayo ng opisina, ang trabaho po natin ay isa tayong graphic designer o graphic artist sa isang video game publisher dito sa Pilipinas. Ayan. Kung anong pangalan? Ang pangalan po ng company namin ay Playpark. Ayan. Dating formerly dati siyang Level Up Games. Kung naaalala niyo yung mga game na Ragnarok, ayan, yung mga kahitara natin, ayan, alam nila yan. Classic game. Pero hanggang existing pa rin naman yun. Pero sa ngayon kasi iba na yung may handle o nag-self-publish ba sila. And full-time tayo ron, kaya hindi tayo ganong nakaka-focus dito sa paggawa ng content. Hindi rin naman tayo gano'n nakakaalis sa bahay kasi nga bigla tayo nag-work from home. Ang number one kalaban din natin, gusto man natin umalis, gumala, is madalas sa kalaban natin is available ng oras. Kundi naman sa available ng oras, syempre kailangan mo mayroon kang budget. Pero mostly ang nangyayari, wala ng oras, wala pang budget. Ano nga pala to? Anong kanya nga pala to dito sa pagkanan natin? Eto, pag diniretso mo to, papunta na tong Espanya. Diretsong papuntang Recto. Recto ba? Avenida. Ayan, nakakalimutan ko kung anong pangalan ng to. Kapraksa lang naman daan natin dito, tapos kakaliwa na tayo dyan sa kanto.
Kaya yun nga pala, nadaanan natin yung ano, SM Santa Mesa na dating SM Center Point. Oh my god, I'm old. Eto, kakaliwa na tayo sa V-Mapa. Ang V-Mapa ay kilala sa mga motel. Yeah, boy. Maraming motel dyan sa area na to. Kaya every Valentine's meron ditong lindol. Agos-agusan yung mga ano rito eh, mga motel. Wala rito, may mga motel dyan. Ayan. Anong pangalan yan? Baka may mga nakapunta na sa inyo dyan, ha? Wow Hotel, wow time rates. Ayan, $395. O ito, hanggang dito pala may extension sila. Town Country Hotel. Ayan. Fully book yan every Valentine's. Ito pala yung Our Lady of Lourdes Hospital. Ayan. Lagi ko to nadadaanan pero hindi ko pa ngayon ko lang napansin yung pangalan niya. Ito ay Jose Rizal College ba? Jose Rizal, yun, university pala, di pala college. JRU. Naging client rin nila, ano yan, nila Wi-Fi. Nasa ano na pala tayo ngayon, along Shaw Boulevard. Kuya, huwag niyo hawakan ng cellphone niyo, delikado yan. Pagka kailangan mo brumake ng 2 brake, hindi ka makaka-brake. Mag-invest kayo sa phone holder. Di naman ganun kamahala ng cellphone holder ng motor. Dami nga kasi dyan na yung nagte-text pa habang nagmumotor. Di hamak na, mas delikado yung sa nagte-text ka hanggang may hawak kang manibela na 4 wheels. Tawid po. Ang init na. Kaya nag-jersey lang tayo ngayon eh. Ang init na ngayon. Pagkatapos ng ilang linggo na ulanan. And ayon sa Pag-asa ay humihina na raw ngayon ang hanging habagat. And nasa ano na rin tayo, equinox, kung saan pareho na yung haba ng gabi at araw. Wag tayo dumikit, baka mamahali yung kotse niya. So ayan, malapit-lapit na tayo at patawid na tayo ng ng EDSA. Pero hindi tayo dadaan dyan sa may flyover. Mas mapapatagal kasi tayo dyan eh, kasi dito lang tayo sa baba. And bago matapos ang lahat, shoutout muna sa mga bumubuo ng Team Kapanalig. Especially kay Kuya Boy Pacho. Ayan, meron siya YouTube channel, search nyo sa YouTube, Boy Pacho. Ayan. Mga kakuya ko yan sa Prex noon. Pinagawa agad tayo kahit hindi pa mas susunod rito enforcer kasi para hindi ma-congest yung intersection yan. And also pasensya na kung ano-ano lang yung mga pinagsasabi natin ngayon dito sa video natin ngayon. Antay-antay lang tayo ng ganap-ganap kung magkakaroon tayo ng mga magagandang lakad sa susunod na araw. Hindi rin naman sa lahat ng oras is puro motovlogging tayo. Kaya ayun, so sa mga salamat sa sinamahan nyo kung nandito na tayo, malapit na tayo sa opisina. Comment lang kayo kung may mga gusto kayong itanong. And also, don't forget to like and subscribe sa ating channel. Ayan. Para makaabot na tayo kahit 500 man lang. So ayan, maraming salamat. Hanggang sa susunod na video uli. And see you on the next one. Andito na tayo. Bye bye. Nakasak na ako, madilim na rito sa loob eh. Grabe ang talim nun. Are we at the end?